Magandang araw muli mga kapatid. Ito pong inyong lingkod na si Felix More TV. Mayroon naman tayo ngayong panibagong video na gawin. Ito po ay isang video ukol sa debate ng Baptist laban po or versus MCGI. Ito po ay pagsabihin kasing MCGI, Members of Church of God International. Sa panguna po or sa pamumuno ni Brother Eli Soriano. Pamumuno, meaning siya taga-pangasiwa sa buong kapatiran. Yun po mga kababayan. At ang kanyang kausap naman ngayon ay si Mr. Collado. Siya po ay isang tagapagsalita sa panig naman ng Baptist. At lagi nating tandaan mga kababayan, pagkasabihin kasing Baptist, marami kasi yung paksa, maraming pangkat. Para ba yung isang mushroom? Ang daming magkanya-kanyang tayo yan. So pagkasabihin Baptist, marami yung mga branch. Yun, iba ang pastor, iba-ibang simbahan, iba-ibang community. Pero pagdating dyan sa paniniwala nila is kung halimbawa pagkasabing Baptist is fundamentalist or oneness or Trinitarian, kasi maraming uri na pagkasabing Baptist kasi may kanya-kanya silang daladalang pananampalataya. Ewan ko lang kung makakasundo sila sa ibang bagay, pero sure ako makakasundo sila pagdating sa ikapo. Alright, so yun po yung ating gawan ngayon na reaction at pasensyahan na ninyo itong video na ito, medyo mahaba-haba. Idiretso ko na itong ating pakinggan at sa kalagitnaan, in between, kung ano mang ating pwedeng sabihin, magre-reaction po tayo. So yun po mga kababayan, ang pinakapaksa at pinakatopic na kanilang pinagdidibatihan dito, yan ay ayon sa Biblia, kailangan ba ng bautismo upang maligtas? So sa panig naman ng Baptist, siyempre hindi na kailangan ang bautismo, mananampalataya lang. Siyempre yun ang madalas nating marinig. At siyempre si Brother Eli nandun siya sa kabilang side, kabilang panig ng paksang ito na kailangan ang bautismo. So kung ano man yan mga kababayan, siguro mas maiging umpisa na natin dahil medyo mahaba-haba ito, tiyagaan lang natin ng pakinggan, pero lagay natin sa isip na ito ay isang debate. Baptist, ito'y ang katapat naman nito kaharap ay si Brother Eli, siyempre dito sa MCGI or kilala mga noong araw way back 1980s ng Ang Dating Daan. At always remember, pagkasabing Ang Dating Daan, programa po yan ng radyo. Programa po yan ng samahang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yan. So, let's start now mga kababayan and let the ball rolling. Tuntunan ng pag-uusapan para wag magulo. Patutunayan mo na hindi kailangan ng relihiyon, papatunayan ko naman kailangan. Di ba ganun ang pag-uusapan natin, kapatid? Tama. Opo. Okay. Sige. Mayag ako. Magpirmahan muna tayo. Pirmahan natin. O sige po. So, mga kababayan, makikita natin dyan sa video na may nakalagay dyan na mababasa tayo na Tugigaraw City. So, more or less, ang lugar na ito, nandun ito sa may parting north. Malapit halimbawa, kung sabihin man natin Ilocandia, kasi sa parte ng norte, siyempre mga karamihan dyan is mga Ilocano. At, mga salitang Ilocano. Kung ano pa man dyan ang ating masasabi, basta yan nasa parting norte. Alright, so nabasa natin Tugigaraw. So ang akin namang masabi din to bilang karugtong dyan, ito'y nagaganap mga kababayan, way back 1980s pa. Sa kalagitnaan to mga kapatid ng huling taon na ng dekada 80, either 86, 87, 88, or sa mga unang taon naman sa 90s, 91, 92, 93. More or less ganun po yan. Kasi siyempre makikita natin si Brother Eli, nandyan pa siya sa kanyang, malamang ito sa kanyang edad is nasa mga age 30s pa siya. So, yan mga kababayan. Let's go and then pakinggan natin. Tutunayan mo, kailangan ng relihiyon. Okay. Hindi kailangan. Sige. Patutunayan ko, kailangan. O sige, patutunayan ko. Sige. Okay. Sa mga yung Tapang po, niya, si Collado. Isa pong pastor ng Baptist. Patutunayan niya o patutunayan ko na ayon sa Biblia na di na kailangan ng reliyon. Ito po, pumirma po siya dito na patutunayan po niya ngayon sa harapang ito. Sige po, amin na pong bibigyan ng pagkakataon, 15 minuto para po magpaliwanag si Mr. Dante Collado. Yan, Dante Collado. Okay?
Siya po ay Mr. Culyado. tagapagsalita or pastor ng Sige po. Baptist. Ang gagawin po Baptist lang po nyo branch ngayon ng ay Tubigaraw. sasagot sa mga itatanong ni Brother Eli. Hindi na po ninyo panahon magpaliwanag, kaya sasagutin lang po nyo yung kanyang mga itatanong. Okay ho ba? Sa loob po ng 5 minuto, tatanungin po kayo ni Brother Eli Soriano. Sige, sige Brother Eli, pwede na po kayong magpasimula. Salamat, kapatid na Danny. Mr. Culyado, ang aking unang tanong sa inyo ganito. Sabi nyo kanina ay hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Narinig nyo yun, mga kababayan? Saan pong talata sa Biblia mababasa hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo? Saan pong talata? Okay. Kung na lang, John 3:16 na lang po. Hindi. Ang tinatanong ko po, yung talata na hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Kasi sabi nyo, hindi makakapagligtas yun. Alin talata po yun? Wala po sa John 3:16 yun. Ang John Okay, 3:16. Mark 16:16. 16:16. Nang huhula si Patayin nga natin yung Mr. Mark 16:16. Culyado. Meron ba ron na tubig ng bautismo? Hindi makakapagligtas. Ang sumasampalataya, ang nakalagay, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Wait, baligtad. Ang mabautismuhan ay maliligtas. Ituloy nyo po, ituloy nyo. Ang tinatanong ko po sa inyo, sabi nyo, hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Correct. Tapos, dinukto nyo pa, hindi makakapagligtas ang bautismo. Ang tanong ko sa inyo, saan talata nyo kinuha yung aral nyo na yon? Yun na, ibinasa mo. Ituloy nyo sa ibaba, doon sa baba. Wala nga puro na yung Hindi, sa verse 17. 17. Nang huhula si Dante At Culyado. lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Wala rin po dyan Walang nakalagay dyan na ang tubig ng bautismo hindi makakapagligtas Meron ba kayong King James Version? Pakihiram daw po ng King James Version. Wala raw po siyang dala. So mga kaibigan, idire-diretso lang natin ito and then sabayan na lang natin kung ano mga pinag-uusapan nila. Sa Tagalog. Ayun po, pakikita po natin sa screen yung English version po. Ayun po. Mark He that 16:16. believeth and is baptized shall be saved. Oh, Okay, shall be saved, ipuprove ko sa inyo yung maliligtas. verse na yan, ha? Kaya kailangan pag-aralan natin verse by verse. Word by word. Hindi kapatid. Under cross ka Hindi ka pwedeng mag-explain ngayon under cross. Hindi nga Sasagot ka lang sa itatanong ko sa iyo. Ay maliwanag po. Hindi, He maliwanag. that believeth not shall be damned. Hindi Maliwanag. sinabi dyan. He that believeth not and not baptized shall be damned. Hindi mo sinasagot Tinanggal yung doon tanong. yung baptized. Mr. Dante, Hindi mo sinasagot yung tanong ko Ang tanong Sagot ko sa lang po iyo, yung tanong. yung sinabi mo, delikado kasi yun Sabi mo, hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo. Correct. Ang bautismo. Anong talata yun? Meron ba nun o wala? Meron, yun na nga, Mark Hindi. 16:16. Wala nga sa 16:16 yung salitang sinabi mo kung mabasa ko ba sa'yo na makapagliligtas ang tubig ng bautismo, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao nakikinig kayo. Sagot, Dante Sige, Culyado. i-prove nyo. Kung mabasa ko, tatanggapin mo, niloloko mo lahat ng tao nakikinig sa atin. Sandali, wag muna tayong alis sa Mark 16:16 po. Hindi! Mark 16:16 talaga yung ipinagdiinan niya. Ayan na, Mark 16:16. Ang sabi mo, Ayun, nilalagtawan nyo yung Teka muna, wag kang... So mga kapatid, bahala na lang kayo bahala na kayong humatol kung ano ang inyong naunawaan sa usapang ito. Hindi makapagliligtas ang tubig ng bautismo, nadarinig ng mga tao yan Pero sa Bible, sabi ng Bible, hindi nakakapagligtas ang tubig ng bautismo. Tandaan nyo yan. Dapat yung sinabi mo, kung lalaki ka, nakahanda mong panindiganan sa Biblia. Anong talata yun? Mark 16:16. Basahin nga natin naman 16:16. Basa. He that believeth and is baptized shall be saved. Meron Ayan, ba baligtad. tubig ng bautismo nun? Ituloy nyo. Merit. He that believeth not shall Merit. be damned. Mark- Asan ang tubig doon? Mark Nasaan yung 16:16. baptized dun sa second phrase? O, second phrase, sa 17. Tanong sa akin, ikaw ang tinatanong ko. Yun na nga Culyado, anyari. Wala kaya ta sa sarili kapatid Asan ang tubig dyan?
ang sabi mo, tinatanong ko, sabi mo, hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Oh, correct. Yung Sinabi nga sinabi naman mo, niya. Tinatanong ko talata, wala naman dyan yung tubig eh. May tubig ba dyan? Ano ba yung baptism? Na pinuprove niya na Wala kang makakasave yung karapatang baptism. magtanong ka sa akin. Ako Shall be nagtatanong saved. sa'yo. Mark Ipompose mo 16:16. sarili mo, nawawala ka sa sarili, Mr. kapatid. Cunyado. Eh. Sasagot lang po kayo. Nawawala ka, sasagot ka lang. Eto, asan dyan yung sinabi mo sa talata na yan? Oh, saan nga Asan naman? dyan yung Saan nga sinabi naman? mo? Kailangan ayon sa Hindi Biblia kasi ayon sa Biblia ang makakapagligtas pinag-usapan ang dito eh. tubig mo. Asan dyan? Very simple eh. Ano simple? Doon sa unang talata, doon sa unang phrase, ano Oh. sabi niya? He that believeth and is baptized shall be saved. O di makakapagligtas pala. Sandali! Ano sinabi doon sa pangalawa? Oh, pangalawa. But he that believeth not. Wala naman sinabi doon na hindi nagpabaptize eh. Shall be damned. Ay, gamitin nyo, utak nyo. Oh, gumi. Hello. Utak. Teka muna. Malabo Last ang 2 sagot. minutes. Wala sa tama yung sagot, wala sa tama. Di bale. Okay lang yun. Last 2 minutes po. Tatanungin ko Brother sa'yo, kapatid. Yung bang sinabi mo kanina na Jesus Christ established a church and not a religion. Tinatanggap muli ngayon. Yes. Yan. Yung bang itinayo ni Jesus Christ? Religion naman ito muli ang napag-usapan mga kapatid. He Ano? Kanina really is established a church. bautismo or Baptist church ba baptism. Yes. Saang talata ng Biblia mababasa mo na ang itinayo ni Kristo, Baptist Church? Okay. Sige, anong talata? Bigay mo lang talata. Talata, Naubos ako ayon sa Biblia Yung kasi. church. Ah? Okay, i-explain ko muna. Hindi, asan yung talata? 1 minute. Huwag mong ano yung iligaw yung mga tao. Asan yung talata? Hindi ko kayo ililigaw eh. Asan yung talata na ang tinayo ni Kristo, Baptist Church? Okay. Anong talata? Yung Baptist, that is a local church. Hindi, wala akong tinatanong. No. Wala akong tinatanong kung local, kung international. Ang tinatanong ko, saan talata yung sinano ni Kristo na Baptist Church? Yung itinayo niyang Baptist church. Oo, asan? Anong talata Okay. yun? Wala sa Bible. Oh, ayan. I-stop na natin sandali mga kababayan kasi mayroon lang akong sasabihin. Ang Brad Eli kasi mga kapatid, ito ay sa kapanahunan na kasagsagan na maraming mga imbitasyon o ukol sa debate, pananampalataya versus pananampalataya. At nataon na ang pangyayaring ito ay napunta doon sila sa Tugigaraw kasi nga naman siyempre maraming mga imbitasyon. Dito ang pinag-usapan nila is ayon sa Biblia. So, kung ano man ang sasabihin, therefore, mayroong supporting verse. Kaya nga ang Brad Eli, laging hinahanap niya saan sa Biblia, anong talata. Kasi nga naman ang pinag-uusapan at pinirmahan nilang paksa is according to the Bible. Yun po yun. Kaya mga kababayan, wag lang din naman kayo magtaka. Bakit? Asan sa Biblia? Asan sa Biblia? Yun po ang laging bungad ni Brother Eli. Tuloy nga natin. Ngayon, kailangan magkaliwanagan tayo eh. Kung mabasa ko sa Biblia, na yung tubig ng bautismo makakapagligtas, tatanggapin mo, talo ka na. Yung tubig bautismo ay makakapagligtas. Oo, sabi mo kasi hindi makakapagligtas eh. Kung mabasa ko makakapagligtas, tatanggapin mo, talo ka na. Hindi ko pa rin tatanggapin. Wala. Wala. Malaki diferensya. Tada. Hindi kahit mali, sige. Sige pa rin. Hindi pala. Yun po ang mga pag-ugali ng mga pastor ng mga born again. Hindi po Kahit ako pala malabo. mabasa, hindi tatanggapin eh. Ay, hindi ako nagtataka ron. Ano? Ilang minuto pa? Kalahati na lang minuto po. Sige na, okay na. Di ba mga kapatid, madalas nating marinig na Baptist Mr. chart Cunyado, or bakit Bible po may oras chart, para po Bible-based 15 minutes po ibigay chart. ni Brother Eli. Magpapaliwanag siya din. Pagkatapos siya magpaliwanag ng 15 minutes, tatanungin po niyo siya ng 5 minuto. Ano po? Yun Sige po ang batas. Brother Eli Ayun po ang protocol ha. Mga kababayan, taga-Tugigaraw. Cross-examination ang tawag niyan. Pagkatapos magsalita ni Brad Eli kagaya nito is tatanungin naman siya.
may warning ako ibibigay sa lahat ng tugeg, taga-Tuguegarao at sa lahat ng tao dito sa nakikinig sa atin. Alam nyo, ang pagkakaroon ng mga tao na kagaya ni Mr. Collado, mapanganib sa mundo. Alam nyo kung bakit? Marami siyang imbento na sinabi wala sa Biblia. O yan, Una-una kaya nga sabi kasi niya, ayon sa Hindi Biblia. raw makakapagligtas ang tubig ng bautismo. Alam nyo ba kahulugan ng bautismo sa English? Baptism. Mahalaga ba ang baptism, mga kapatid? Hindi raw mahalaga, hindi raw makakapagligtas. Alam ba, di mahalaga, no? Eh nakakapagtaka lang, bakit yung kanyang iglesia, Baptist, kalaban siya nung paniniwala niya. Baptist yung iglesia niya eh. Ha? Tapos hindi siya naniniwala na makakapagligtas ang tubig ng bautismo at hindi mahalaga. Oo nga naman, Baptist Tingnan Church, niyo kung pero di malaking kasinungalingan hindi, yan, hindi ha? sila naniniwala sa Babasa po ako, bautismo. lalagay ko sa screen kayo. Sundan niyo po akong basahin, mga kapatid. Oh. Unang Pedro, Kapitulo 3, pakilagay sa screen ang versikulo 20. Pakinggan niyo. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid bagay ay ang 8 kaluluwa ang nangaligtas ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. tubig. Tama po ba pagkabasa ko? Nangaligtas sa pamagitan ng tubig. 8 kaluluwang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Unang Sa Pedro sumunod na 3:20 hanggang Na 21. ayon sa tunay na kahawig ngayon, ay nagligtas sa pamamagitan ng bautismo. Yun, di mo. May bautismo sa pamagitan ng bautismo. Ha? Sa makatwid bagay ng bautismo. Bautismo. Hindi sa pag-alis Mahalaga ng po ba karumihan ang bautismo, ng mga kapatid? Ayan, o, nagdudumila to. Unang Pedro Mahalaga ba ang 3:21 tubig na ng po yan, mga bautismo? kapatid. Mahalaga kasi yung tubig O, ayon sa panahon ni Biblia, Noe, ayan, nagligtas mahalaga yun. kasi maliligtas sa Sabi ng pamagitan ng Biblia, bautismo. Inglesin natin, ha? Paborito niya yung King James eh. Inglesin natin. 3:20. Which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls Were saved by water. Which Ayan. water? Which water saved those 8 souls? The like figure whereunto Even baptism baptism that also, also now now save save us. us. Amen. Nagligtas Not the sa putting atin. away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God by the resurrection of Jesus Christ. Yun. Ninyo, di Unang kalaban Pedro ng Biblia si Mr. Culiado. 3:21. Kaya So hindi ayon ko nga sa mabasa Biblia, no, di ba? Tanong ko sa kanya, saan talata ng Biblia mo mababasa hindi makakapagligtas ang tubig ng bautismo? Wala. Wala nun. Wala. Wala nga siya Wala siyang maisabi. talata. Dahil ang mababasa, baliktad doon. O yun, baligtad nga naman. Makapagliligtas ang bautismo. Alam nyo kasi, hindi niya kasi alam yung kaligtasan. Ang alam niya lang, si Kristo raw tagapagligtas. Di naman tayo tutol dun eh. Alam din naman natin yun eh. Pero, paano tayo ililigtas ng tagapagligtas? E di tanong natin, kanino? Kay Mr. Culiado? Ay, kawawa kayo taga-Tuguegarao pag diyan sa kayo nagtanong. Ha? Panginoong Jesucristo, ikaw po ang tagapagligtas eh. Ha? Kailangan ka po namin, tagapagligtas ka. Pero paano mo po ba kami ililigtas? Sino ngayon ang tatanungin natin? Di yung tagapagligtas mismo? Ako tatanong. Tingnan nyo, Sige, sasagot- tanungin natin, Panginoon, Panginoong Jesus na tagapagligtas. ano Ikaw nga ba? tagapagligtas. We acknowledge you as our Savior. Hmm. We believe in you.
But how are you going to save? O, paano nga ba? Are you going Sige, to save basa, everybody? basa. Are you going to save just by confessing that I believe in you? Tama na ba yun, Panginoong Jesus, na naniniwala ka sa'yo, ililigtas mo na ako? Basahin natin ang Basa, pagkain basa. ng Lucas. Siya Sige, sasagot. basa rin ako, Ang basa. sabi ng Panginoong Jesus, at bakit tinatawag Lucas ninyo ako? 6:46. Panginoon, Oh. na di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. May karapatan ba tayong tumawag Sa kay Jesus 6:46. na Lord kung hindi natin susundin yung sinasabi niya? Ayaw niya nga eh! Bakit tinawag niyo ako Panginoon, Panginoon? Eh, hindi naman niya sinusunod ang aking sinasabi. O nga naman. Kung tatawagin natin siyang Panginoon, susunod tayo sa kanya sinasabi. Ano ang sabi niya? 8:31 ng Juan. Pakinggan niyo. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon, sa mga Hudyong yaon, magsisampalataya nagsisisampalataya sa kanya. Sumasampalataya na ho kung ba? kayo'y nagsisipanaliti sa aking salita, kung magkagayoy, Ano yung mga Hudyo? tunay nga Sumasampalataya kayong na mga hindi ba? alagad ko. Juan Sumasampalataya na 8:31. Pero ang sabi niya, kahit na sumasampalataya na sila, ang sabi niya sa kanila, kung kayo'y magsisipanatili sa aking mga salita, kung magkagayoy, Kagayoy, magiging tunay ko nga kayong mga alagad. mga alagad Sino ang ko. tunay na alagad? Sino ang tunay na disciple? Hindi sumasampalataya lang. Sabi niya kanina, basta sumampalataya, okay na eh. So, ibig sabihin, kung ipahayag mo sa iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka, na tao sa iyong puso, na siya ay binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So, very clear po ang turo ng kaligtasan. Yun ay Sabi version Cristo ni eh, Dante Collado. sumasampalataya na. Kung hindi Ang version ng Biblia, Juan kailangan 8:31, manatili kayo sa akin salita. Dahil hindi ko kayo magiging tunay na alagad. Ang sumasampalataya para maging tunay na alagad, kailangang manatili sa aking mga salita. Ano ang isa sa salita? O, ano? Salita, ang daing salita ni Kristo eh. O, Ano ano? ang isa sa salita ni Kristo na nakasulat sa Biblia? Ha? Sabi ng mga apostol, 14:37 ng unang Korinto, ganito. Sige, pakinggan basa. ha? Kung iniisip ng sino man Na siya'y na siya propita ay isang propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Sabi ng Panginoon. mga apostol, yung mga sinusulat pala Unang nila, Korinto pawang utos ng Panginoon. 14:37. Tama ho ba? Sa makatid ang mga sinalita ni Kristo, ipinasulat niya sa mga apostol. Tama po ba yon? Kung sumasampalataya ka sa Kanya, tatanggapin mo rin yung salita niya. Tama po ba yon? Yung salita niya, isinulat ba ng mga apostol, mga kapatid? Sinulat. Kunan natin ng pruweba, apostol. O mga apostol, sinulat niyo ba talaga yung mga salita ng Panginoon? 1:3 ng unang Juan. Pakinggan niyo. Basa Yung aming nakita at at narinig narinig ay siya rin naming siya ibinabalita naming sa inyo ibinabalita sa inyo. upang Yung nakita kayo namin, naman ay narinig may namin, karoon salita ni ng Kristo, pakikisama sa binabalita amin namin sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. at tayo ay Oo, may pakikisama at sa tayo ay may Ama pakikisama at sa Ama, kanyang sa anak kanyang na si anak Jesucristo. Kaya yung mga Juan, salita ni Kristo, Juan, sinulat ng unang mga Juan apostol yun. 1:3. Ito ngayon ang isang apostol nagsulat. 1 John 1:3. Santiago 1:27. Basa. Basa, sige. Ang dalisay na relihiyon. Yun. At walang dungis sa harapan ng ating Diyos. Salita po ba ni Kristo yan? Sinulat nga ni Santiago, hindi naman sila nagsulat ng kanilang sarili. Ang isinulat nila, yung narinig nila kay Kristo, sabi ni Santiago, ang dalisay na relihiyon, walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ay ito. Oh, mayroon palang relihiyon. Sabi niya, binasa niya, 14:6, sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Asan ang relihiyon doon? Ano sabi sa John 14:6? Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No Oh. man comes to the Father but by me. Nasaan ang religion doon?
Oh. The way, the truth, and the life. Saan ang religion? Yan nakasulat na, the way, Basa. the truth, and the life. Ba't mo doon hahanapin rin yun? Oh. Hindi ka pala marunong maghanap. Ako nakakita, ayan o. Pakita mo nga sa screen. Ayan. Santiago Onobiti City. Andyan ang reliyon o idang Picolyado. Ang dalisay na reliyon. Meron mo bang dalisay na reliyon? Alam ba ni Kulyado? Hindi. Oh, kita nyo na yan. Delikado yung ganyan. Picolyado. Delikado yan. Liwa-liwanag oh. Ang dalisay na relihiyon. Oh. Relihiyon. Oh. Relihiyon. Oh, sige. Ah? Sino nagsulat? Si Apostol Santiago. Santiago. Ano sabi ng mga apostol? Kung ang sino may nag-iisip na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, kilalanin niya ang mga bagay na isinusulat ko. Tawang utos ng Panginoon. Sino nag-utos sa mga apostol magsulat? Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. Ano ang isang inutos na isulat? Yung dalisay na relihiyon. Sabi ni Kulyado, wala ka-relihiyon dyan. Verily, verily, I say to you, Jesus said unto them, Oh. I am the way, Oh. the truth, And the life. No man come to the Father but by me. Nasaan ang religion doon? Hindi marunong maghanap. Yan. Hindi totoo yan. Panluloko sa kapwa-tao yan. Panluloko sa kapwa-tao. Sasabihin mo, liwaliwanag sa Biblia, may relihiyon. Dalisay. So mga kababayan, Sasabihin mo, walang relihiyon. ang Brad Eli, nung kasagsagan sa mga ganitong usapan, debate, talagang ganyan lang din naman. Kasi siyempre may protocol kung paano magdidebate. Siyempre, question and answer yan at saka Meron bang rebuttal. relihiyon? Meron bang pananampalataya? Meron bang pag-ibig? Meron bang pag-asa? Basahin natin. Unang Korinto 13:13. Tatapot ngayon. Tingnan niyo po sa screen mga kapatid. Nananatili ang Unang Korinto tatlong ito. 13:13. Alin daw yung nananatili? Pananampalataya. Ang pag-asa at ang pag-ibig. At Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kita nyo, tatlo pala yan eh. Kay Kulyado, sumampalataya ka lang kay Kristo. Wala na relihiyon. Ligtas ka na. Saan mo nabasa yun? Magkakasama yan, ano? Relihiyon, pananampalataya, pag-ibig, pagsampa, pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa utos, magkakasama yan. Nasasabihin na hindi na raw kailangan ng mabuting gawa. Biro mo, kaya delikado. Puro katarantaduhan ang gagawin nito dahil hindi na kailangan ng mabuting gawa eh. Sabi niya kanina. Wala nang baptism o good works doon. Just believe. Gaya ng ginawa ng thief at the cross. He was saved. So napakadali ng kaligtasan, mga kapatid. Automatic ang kaligtasan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos, etc. Hindi naman pinaliwanag. Sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Nasaan ang religion doon? Saan? Building credit may Saan not ang be on your radar religion? yet, but it should be. Financial Ayan. independence. Nasaan ang religion? Oo nga naman, sige. Anyway, yan talaga ang mga pangangaral ng Baptist, mga kabayan. So therefore, hindi naman din natin maiwasan na kung ganyan nga ang kanilang takbo ng kanilang pangangaral, no comment na tayo dyan dahil siyempre may kanya-kanya pong uri ng pangangaral dyan, di ba? Ganun lang po yan mga kapatid. Hindi na kailangan mabuting gawa. Saan yun? Wala sa Biblia yun. Tapos sabi niya kanina, ignorance of the Bible is ignorance of God. Sabi niya, natatandaan nyo? Huwag tayong ignorante sa Bible. Because there is a quote that it says like this, ignorance of the Bible is ignorance of God. Yes. Ignorance of the Bible, ignorance of God. Tingnan ninyo, bakit ko sinabi? Biro sukat sabihin, hindi kailangan na relihiyon. Pinagbabasa ang daing talata. Sabi, Romans 6:23, John 3:16, 14:6 ng John, Matthew 7:21, 23, John 3:3. Sabi niya, o asa na relihiyon? Binasa niya ng isa-isa lahat yung talata, tapos
Asa na religion? Asa na religion? Eh, kasi hindi ko hinahanap ng sa Biblia eh. Wala naman nga ron eh. Wala ron. Pero yung bang John 3:16, Biblia ba yun? Talata lang. Tanungin nyo siya. Yung bang John 3:16, Biblia ba yun? Hindi, verse lang yan. It's a verse of the Bible. The Bible is actually a collection of books. 66 books. Yes, yes. Bumasa ka ng Bible isang talata, composed of so many asa na books. religion doon? Siyempre, talata lang yun eh. Pero kung makabasa ba ako sa Biblia, na ang relihiyon ay mahalaga, tatanggapin mo. Ayan, binasa ko na. Ha? Ibig sabihin, ikaw pala, Mr. Culyado, ang ignorante sa Biblia. And remember what you said, balik na. ignorance of the Bible is ignorance of God. Ay, oo nga Huwag naman. tayong ignorante sa Bible. Oh. Because there is a quote that it says like this, ignorance of the Bible is ignorance of God. Oh, Nakakamangha siyang magsalita. saan? At kala mo sigurado siya sinasabi niya. Ignorance of God. Meron palang mababasa. Kalaban Oh, ng sino ba mga sinabi niya? ignorantes Biblia Sino dyan? makakapagligtas ng tubig ng bautismo eh? Baptist naman siya. Ano naman yun? Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Saan ka nakakita ng Baptist eh? Kalaban ng kanyang aral na Baptist. At ito, tanungin nyo ang mga Baptist. Sige, tanong. Sisinungaling. Nakarehistro ba kayo sa gobyerno? Hindi. Kung nakarehistro kayo, under what category nyo ipinarehistro ang Baptist Church? Hindi ba sa category ng religious organization? Tanawin! Nakaristo pala. Religion ba ang Baptist o hindi? Patarantado ang sinululukoy mo. Oo nga naman, nakaristo under the Brother Eli, time na po. kategory ng religion. Pero wala, hindi na daw kailangan ng religion. Minuto po kayo pwede magtanong kay Brother Eli. Mr. Eli Soriano. Ngayon, si Brad Eli naman ang tatanungin ngayon ni Dante Culyado. Pangalan ng relihiyon mo na doon ka na bautismuhan. 'Di ba? Yun din ang pangalan ng mo. Anong tawag dito? Gaya kung mabaptize ka sa Katoliko. Anong tawag sa iyo? Church of God ba? O ano? Aba, kung sa Katoliko, kung nabautismuhan, kaso hindi naman ako sa Katoliko. Hindi, halimbawa lang, wag muna natin na di sa Katoliko mo itanong kung ano tawag Okay. sa kanila. Kung nabaptize kayo sa Catholic, sino ba ang Catholic dito? Lumantad na, huwag kayong matakot. Brad, kapag nabaptize ka sa Katoliko, ano ang tawag sa iyo? Church of God ba o Baptist? Ano? Anong klaseng tanong? Hindi. Dapat ako kapatid ang tanungin mo Yun na nga eh. At saka hindi Kulyado. naman ako para magtanong ka sa kanila eh. Sandali. Ikaw pa naman para tanungin mo ako. Kulyado. Sayang yung oras natin. Halimbawa, nabaptize kayo sa Catholic. Yun. Ano ang tawag sa inyo? Katoliko, di ba? Halimbawa, nabaptize kayo sa Church of God. Anong tawag sa iyo? Ha? Walang sumagot. Paano, pinag-uusapan nga natin dito, religion no? Anong tawag sa inyo? Kulyado, oras na ng pagtanong, hindi yung Mr. Culyado, Halimbawa- magkaliwanagan po tayo. Sa usapan po natin dito na pinirmahan nyo, si Brother Eli ang tatanungin nyo. Oo nga Kayong naman. dalawa magtatanungan, hindi po itong mga audience. Oh. Dinadive niya ako Okay. Halimbawa, nabaptize kayo. Kulyado. Pagpipintangan dinadiver, hindi kita dinadiver, sumasagot ako sa tanong mo. Okay, magtatanong na ako. Halimbawa, nabaptize kayo sa Saksi ni Jehovah. Hindi Ano? ako papabaptize. Anong doon klaseng, sa reliyon. Ano ka ba anong naman? klaseng tanong yan, Kulyado? Halimbawa, Okay. Ayoko lang halimbawa. Ang gusto ko totoo. Ba't Di mag-halimbawa? ba, pagka nabaptize kayo sa Roman Catholic, ang tawag sa inyo, Kulyado. Kapag nabaptize kayo sa Baptist, ang tawag sa inyo, Hindi ka Baptist. nagtatanong kapatid eh. Kapag nabaptize kayo sa Tanungin mo ako. Huwag ka Mahal Jehovah. Teka kapatid. yung mga mortal na kaaway mo. Mr. Culyado, Wala sa magtanong po order. kayo. Wala sa Kaya order. nagtatanong ako Wala pong tanong doon Magtanong po kayo. Naghahalimbawa, Hindi hindi po tanong nagtanong. yun Halimbawa po yun Oo, Diba tama. nakita mo kanina, tinanong kita ng 5 minuto, no? Hindi, pinag-uusapan natin Dapat ikaw religion. naman ang tumanong ngayon sa akin dahil yun ang nakalagay sa usapan. Okay. 5 minutes interpellation o cross-examination. Wala sa ayos to si ngayon. Kulyado. Sige. Kung ikaw ay nabaptize sa Church of God, kung tunay na nabaptize ka, Mm. ano ang tawag sa iyo? Christian.
Babasahin ko sa isang talata ng unang Pedro, pakinggan nyo sa 4, ngunit kung ang isang tao ay magbata gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, Kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Kaya pag nabaptize ka sa church, ang tawag sa'yo, Kristiyano. Ang katunayan, 11:26. Unang Pedro ng 4:16. Gawa, ito sabi, at nang siya'y kanyang masumpungan, kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad, pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Gawa sa Antioquia. 11:26. Pag nasa church ka, ang tawag sa'yo Kristiyano. Yun ang sagot ko. Ang tanong ko, sino nagbaptize kay Jesus Christ? Sino nagbaptize kay Jesus Christ? Yung ba naman, hindi mo pa alam? Si John. Pambira ka naman. Pwede si John the Baptist. Ang liwa-liwanag ang nagbaptize sa kanya. Kahit bata, alam yun sa amin, yung mga batang tinuturuan. 5 years old, alam na yun. So, very simple. Si John the Baptist ang nagbaptize kay Jesus Christ. Okay. Ngayon ang tanong, anong denomination ngayon ni Jesus Christ kung si John the Baptist ang nagbaptize kay Christ? Anong denomination na ibig mo sabihin? Ako, pinag-uusapan natin, religion. Okay, anong religion ni Kristo kung si John the Baptist ang nagbaptize sa kanya? Natural, kaya nga Kristyanismo siya nagtatak. Di ang relihiyon niya Kristyanismo. Ano ka ba naman? Yun po sagot ni Brother Eli. Time na po. Time na, Mr. So, Culiado. maliwanag ang Bible na si Kristo ay isang baptist. At, time na. Mali! Eto. Sige, ako naman. Tapos na yung ating usapan. Time na po eh. Ang sabi niya, maliwanag daw sa Bible si Kristo Baptist. Mali na naman yun. Bumira ka na naman ng mali. Ang Baptist yung nagbobotismo. Ang nagbotismo sa kanya, si John the Baptist. Tanong mo sa akin, sino ba nagbotismo kay Kristo? Sagot ko, si John the Baptist. Bakit ang ginawa mong Baptist si Kristo? Ang Baptist si John. Si Kristo hindi Baptist. Ang katunayan, Ang katunayan, si Kristo hindi naman bumobotismo yun eh. Hindi siya basahin natin ha. Pakibasa mo yung 4:1 hanggang 2 ng Juan. Pakinggan niyo. Ayan. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Baptist ba si Jesus Christ? Hindi naman siya bumabautismo. Juan 4:2 po yan, mga kapatid. Sige po, bibigyan po namin uli kayo ng 15 minuto para magtumindig at magpaliwanag. Sige po, time na po natin. Okay. Ngayon po, tatanungin ko ni Brother Eli ng 5 minuto. Sasagot po kayo. At ito po yung naging huling tindig na ninyo. Kaya ang titindig, pagkatapos na kayo ay tanungin ni Brother Eli, si Brother Eli na lang. Sige po, Brother Eli. Ang unang kong tanong kay Mr. Culiado ganito. Sabi mo, hindi kagaya ng pinapaniwalaan nyo, nagmumura. Minura ba kita? Meron. Hindi nyo ba alam yung gago dinedegrade mo ang May sinabi ba ako sa'yo, gago ka? Meron ba? Sagot po kayo, Mr. Culiado. Kung meron kayo, Meron ba akong sinabi sa'yo, gago ka? yung mga bobo, ganyan. Alam mo, paninira yan. Sinabi ko ba, bobo ka? Sagutin po niya yung tanong ni Mr. Soriano, o ni Brother Eli Soriano. Na may personal ka eh. Sinabi ko ba na bobo ka? Meron ba? Ang sabi ko, kabubuhan. Pero hindi ko sinabing bobo ka. Tama? Yes, iba yung bubo Para ka makita kaysa lang ng tao na kabubuhan. ikaw namamaratang ka eh. Tapos, sabi mo, yung mga ngaral na dapat paniwalaan, dapat yung nasa 3:1 hanggang 3 ng unang Timoteo. Teka, sandali brother, mayroon akong konting sasabihin. Mga kapatid, na-shortcut na lang ito sa nag-upload nito. Siya nga pala mga kababayan, ang uploader nito ay si Anthony Noble. Ito po ay i-accredit natin to sa channel ni Anthony Noble. Ngayon, ang ginawa dito, hindi na isinali yung pag-evangelism, yung parte na ipaliwanag yung kanya-kanyang paniwala. Kasi para makatipid ng oras, siyempre i-upload dito sa video para mapaiksi. Pero dito, sinasummarize naman ni Brother Eli kung ano ang punto sa kanyang pagtanong, ano ang kanyang pinanggalingan sa kanyang mga tanong. Kasi, siyempre, question and answer to. Ganon din naman si Culiado.
ang mga mahabang salita ni Brother Eli, ini-edit na lang yan at sino-shortcut and then direct na sa pagtanong. Yun po yung mga kababayan. Pero malalaman naman natin kung anong takbo sa pinag-uusapan kasi babasahin naman ni Brother Eli kung ano ang gusto niyang tanungin. Ang kailangan mahinahon, sabi mo, no? Tapos sabi mo, kailangan may asawa. Tama? Tinatanggap mo ba yung kapatid? Sumagot po kayo. Husband of one Kung wife. mabasa ko sa'yo, may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo tao rito. Sagot po kayo, Mr. Culyado. Sagot. Kung mabasa ko ba sa Biblia, na may mga ngaral, walang asawa, tatanggapin mo, niloloko mo mga tao rito. Sagot. Tatanggapin ko. Ha? Yan. Ayan, tatanggapin. O, tinan nyo, babasahin ko. Niloloko kayo nito eh. O, sige. Eh, Brother Eli, basa. Pagka maraming pastor na ganito. Babasahin ko sa inyo. Ang sabi ni San Pablo, pakilagay sa screen ang unang O, sige. Korinto Basa. 7:1. Tungkol sa bagay na isinulat ninyo sa akin, Mabuti sa lalaki ang huwag humipo sa babae. Mabuti ba o hindi? Mabuti nga. Nakasulat eh. Ang sabi ni Pablo, mabuti sa lalaki, wag hipo sa babae. 7. Sa 7. Ibig ko sana ang lahat ng mga tao ay maging gaya ko. Bakit? Si Pablo po walang asawa. Kung pwede sana, Unang lahat Korinto ng tao 7:7. maging gaya ko. Bakit? 32. Datapwat ibig kong 7:32. mawalan kayo ng kabalisahan. Ang walang asawa ay nagsusumakit Sumakit sa mga bagay ng Panginoon. Kung paanong makalulugod sa Panginoon. Sa Panginoon. Amen? Yes, ay nakasulat Ay, ha. mas mabuting mga ngaral. Yung Unang may Korinto asawa o walang asawa? 7:32. Tanong ko, si Kristo ba nag-asawa? Hindi. Si Pablo ba may asawa? Hindi, wala. Bobo ba siya? Kayo may sabi nun, hindi ako. Tolyado. Tolyado. Ngayon, O, yun po ang tunay na Susunod ayon yung sa tanong. Biblia. May mababasa kasi pag may Susunod yung mababasa, tanong. maniwala na tayo. sabi niya, kanina, sabi mo, Yan. ang Church Sinasummarize of na God, lang kasi. Sabi mo, ang Church of God ba ang ipinako sa krus? Sabi mo. Pinalilitaw niya, ang pinako sa krus si Kristo. Ang tanong, bakit ba ipinako si Kristo sa krus? Mr. Sagot. Culyado, Sagot po kayo, Mr. Culyado. Sagot. Sagot. Sige po, meron. Siya para siya ang tutubos sa ating kasalanan. hindi ka kasali ron. Ay. Hindi Ayaw kasali. mo sa Church of God Oh, eh. hindi Kung kasali. mabasa ko sa'yo na kaya ipinako si Kristo sa krus dahil sa Church of God, tatanggapin mo na naman, iloloko mo yung mga tao rito. Sagot. Hindi ko tinatanggap. Hindi. Kung mabasa ko, Hindi ka. tatanggapin mo. Hindi ko pa rin tatanggapin. Tigas sa ulo. Huwag na nating ipatanggap, pero kawawa kayo, babasahin ko. 20:28 ng gawa. Pakinggan niyo, pakilagay sa screen. Gawa, Ingatan ninyo 20:28. ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya niya ng ng kanyang kanyang sariling dugo. Bakit napako si Kristo sa krus? Hindi ba dahil sa iglesia ng Diyos? Basahin natin ang katunayan kay San Pablo. 5:25 ng Efeso. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Gaya Kristo na umibig sa iglesia. Na ibinigay ang kanyang Sarili, sarili dahil sa Kanya. Bakit po nagsakripisyo si Kristo? Efeso 5:25 Sa yan. iglesia. Ito'y kalaban ng iglesia ito eh. Kasi, alam niyo sikreto ron, kaya ayaw niya sa Church of God. Kasi yung Church of God nakasulat, yung church niya wala sa Biblia. Hindi niya mabasa Baptist Church. Kanina ko pa siya tinatanong, inamin niya, yung Baptist Church wala sa Biblia. Oh, yun, inamin na pala. Yung niyang Baptist Church. Asan? Anong talata yun? Okay. Wala sa Bible. Oh, Wala sa Bible. wala. Amen? Ayan. Kayo na bahalang mamili dyan, mga kapatid. Eto pa tanong. Bayan kay na apong humatol. Eto pa isa. Ang sabi niya kanina, sabi raw ni Kristo, ano ang nararapat gawin? Sabi niya, manampalataya kayo sa kanyang sinugo
Ayan ang sabi niya. Ang paliwanag niya, hindi sinabi ni Kristo na magpabautismo kayo sa kanyang sinugo. Yan sabi niya. Tanong ko sa iyo, Mr. Culyado, kung mabasa ko sa Biblia na sinabi ni Kristo magpabautismo sa sinugo ang mga tao, tatanggapin mo, talo ka na. Sagot. Sagot kayo, Mr. Culyado. Sagot. Okay, bago ko sagutin yun, suportahan ko muna yung sinabi ko sa John. Hindi, tapos ka na kanina ka eh. Kailangan Mr. sa Culyado, tungkulin niyo sumagot, hindi po tatanungin ko sa'yo. Pinag-usapan natin. Sabi mo kanina, hindi sinabi ng ating Panginoon Kristo na magpabautismo ang mga tao. Kung mabasa ko, inutos niya magpabautismo ang tao. Tatanggapin mo, niloloko mo itong mga tao. Huwag kang lalagtaw muna. Pag-usapan muna natin yung sinabi ko sa John chapter 6 verse 1. Sagot. Kulyado. Sagot lang kayo. Sagot ka sa tanong, you are under cross. Ayan, Kulyado, Sinabi mo sagot. Kasi kanina, sinulat ko, maliwanag ko, ang sabi ni Kristo, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabing magpabautismo kayo sa sinugo. Yan ang sabi mo eh. Sinulat ko eh. Tanong, kung mabasa kung sinabi niya na magpabautismo ang tao, tatanggapin mo at nanloloko ka. Sagot. Okay, ito muna. Hindi! Huwag ka muna. Palusot. Palusot. Ikaw, umaalis ka dun sa verse na yun eh. Kaya nga ayon sa Biblia, usapan natin eh. Matthew, Ang nakalagay dyan sa temang pinirmahan mo, ayon sa Biblia. Ayon sa papatunayan Biblia po, mo, Brother hindi Eddie. kailangan ng relihiyon sa kaligtasan. Ngayon, pinapatunayan mo, hindi kailangan ng relihiyon, kailangan lang maniwala kay Kristo. Sabi mo, sinite mo yung 6 nandyan, ang sabi mo, sabi ni Kristo, sabi mo, ang kailangan gawin, manampalataya sa sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo. Doon ako particular eh, kasi mali yung sinasabi mo, wala sa Biblia. Kung mabasa ko, na ang sabi ni Kristo ay magpabautismo, tatanggapin mo, niluloko mo itong mga taong ito. Sagot. Sagot. tinatanggap ko nasa Matthew chapter 28 verse 18 and 19 yun. Na? Anong tinatanggap mo? Yung sinabi ni Christ, go ye therefore Oh. Na? Go ye therefore and teach all nations, and? baptizing them. O, di, tinatanggap mo na. Kulyado. Ngayon eh, kinakain mo yung Mr. Culyado, sinabi mo dito po kanina. kayo, upo po kayo. Sabi mo kanina, hindi sinabi ni Christ na magpabautismo. Ano nga ba, Kulyado? Anong sinabi ni Jesus Christ? Ha? Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Manampalataya kayo sa kanyang sinugo. Hindi niya sinabi na magpabautismo kayo doon sa sinugo niya. Ano ba talaga? Ano ba, kuya? Magpapabautismo ba o hindi? Ano ba, Sumagot ka, kuya? kapatid. Magpapabautismo ba o hindi? Sagot. Sagot po kayo, kung magpapabotis ng daw po, Sumagot hindi. ka, kapatid. Sagot. Usapang ano Na, ito natamimi na. Usapang magino ito eh. Sinabi ba ni Kristong magpabautismo o hindi? Sagot. Sinabi. Sinabi. Sige, salamat. Tinalikuran niya na yung una niya sinabi kanina. Ha? Wala nang baptism o good works doon. Just believe. Gaya ng ginawa ng thief at the cross. He was saved. So, napakadali ng kaligtasan, mga kapatid. Pagandali. Maganda Instant yan. salvation. Maganda yan. Ito ang tanong ko ngayon uli, kapatid. Nahuli. Sabi mo Nahuli si kanina, Dante Kulyado. Sa ang bibig. Church of God ba ang ipinako sa krus? Simple lang ang kaligtasan. At ang Biblia hindi kailangang i-interpret. Sabi mo, no? Sabi mo, ika ni Kristo doon sa magnanakaw. Wala naman eh kasi sinabi si Kristo sa magnanakaw. Bumaba ka dyan. Magpabautismo ka sa Church of God. Hindi ba yun? Sabi mo, no? Tinatanggap mo yon? Tinatanggap mo ba yon, kapatid? Yes. Ah, yan. Tinanggap. Sabi ko Buti sa'yo, naman. Si Kristo ba pwedeng bumabaron? Sagot. Sagot po kayo, Mr. Culyado. Sagot. Kaya niya. Ha? Kaya niya. Hindi, tanong ko sa'yo, hindi ko tinatanong kung kaya niya. Pwede ba siyang bumabaron? Pwede. Pwede? Saan mo Pwede. mababasang pwede siyang bumabaron? Sige po, basahin Sagot. niyo, Mr. Culyado, kung saan sa Biblia mababasa na pwedeng bumaba si Kristo doon. Ang Diyos, Huli. kaya niyang magawa ang kanyang Huli na si Kulyado. gagawin. Niipit. Kaya ng Diyos gumawa ng kahit ano gusto niyang gawin, sabi mo eh, no? Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Sagot.
Sagot. Sige, nauubos Pwede. ang oras ko eh. Pwede. Oh, pwede. Saan Sige. sitas mababasa, pwede siyang bumaba doon sa krus. Kayo pala ang yung bang nandilito ng tao eh. Sitas. Anong sitas? Anong verse? Tatanong. Ang hirap sa'yo nang galing yun, Sitas. tinatanong kilang kita kung anong sitas, kasi sa'yo nang galing yun eh. Nasabi mo, hindi niya inutos doon sa magnanakaw, bumaba ka dyan, magbautismo ka sa Church of God. Di ba sabi mo, kaya tinatanong ko, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba doon? Iyon, anong sitas ng kapatid? Hindi, wala pong lituhan eh. Maliwanag yung tanong ni Tanong Brother kita eh, Soriano. sumagot ka kapatid. Gamitin mo Naipit. yung mic mo. Na, kapatid. sagot. Yun, inom tubig, Tinatanong inom para Maliwanag po ang tanong lang ni Brother Soriano. Anong talata yung sinabi niyo na pwedeng bumaba si Kristo nung nakapako Kaya sa lang naman krus? nagsabi na pwedeng bumaba eh. Pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Kwe, Pwede. oh, Kaya pwede. naman nagsabi na pwedeng bumaba eh. pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Kwe, Pwede. Kaya lang naman nagsabi na pwedeng bumaba eh. pero ang tanong ko sa'yo, pwede bang bumaba si Kristo sa krus? Pwede. Ikaw ang may sabi, Brad. Ikaw. Wala akong sinabi. Ikaw may sabi, Mr. Culyado, kanina. Wala akong sinabi. Hindi siya Ikaw nagtanong ang eh. tinatanong, ikaw ang nagsabi eh. Sabi, Teka nga, ma-stop natin ha. Alam mo sa mga kapatid, sa debating kagaya nito, pagdating doon sa cross examination, siyempre susukatin kung hanggang saan ang na kaalaman or mga verse or supporting verse sa mga sinasabi nung isang nagsalita sa pamagitan ng pagko-cross exam kagaya nito. Kasi ang Dante Collado, marami siyang sinasabi, and then siyempre pagdating doon sa cross exam, susukatin nga ni Brad Ili kung saan nasulat, saan mababasa, ganun po yan. At ganun din naman si Dante Collado pag nagtanong. Ang problema lang, hindi siya masyadong focus doon sa ayon sa Biblia, kundi kung anong kanyang gustong itanong, basta tanong lang. Yun po yun. Kaya mga kababayan, sa mga crowd naman, yun po ang isang iniingatan dyan kung halimbawa, kagaya ng ibang mga pangkat ng relihiyon dyan na gusto makikipagdebate kay Brother Ailey doon sa plaza, sa entablado, doon sa open forum, ay yun po ang isang delikado dyan kasi siyempre maraming mga meron, mga nagkantyawan. So kagaya nito, pagka naipit yung kanilang kung sino man, siyempre magkakantyawan yung mga magkabilang panig. Yun po yun mga kababayan. sabi mo kasi, ang sabi ni Kristo, sumampalataya. Sabi mo, hindi niya sinabi dun sa magnanakaw na bumaba ka dyan sa krus, magpabautismo ka sa Church of God. Diba? Sabi mo, tanong ko sa'yo, kung hindi nga makakababa yung tao, yung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ikaw ang pinanggalingan ng ideya na yun eh. Ba't mo ipaparatang sa akin? Sa'yo nang galing yun eh. Ang sinabi ko, yung tao ang bababa sa krus. Ngayon, ang tanong mo sa akin, kung si Kristo pwede bang bumaba sa krus? Ano sagot mo? Anong talata? Pero yung tinanong mo na yun sa akin, nasa Bible ba yung tinanong mo? Nasa Balik-balik Bible ka. ba naman yung sinabi mo? Na pinanggalingan ng tanong ko. Kaya nga kita tinatanong exactly to prove na wala sa Bible yung pinagdadaldal mo dyan. Ano ka? Wala naman nakasulat sa Biblia na sasabihin ba ni Kristo, hoy, bumaba ka dyan. Magpabautismo ka sa Church of God. Sinabi mo eh. Meron ba sinabi si Kristo gano'n? Di yung ideya na yon ng pagbabasa krus Ang sinabi ko- Teka muna. Yung ideya ng pagbabasa krus sa'yo galing yun eh. Di ba? Kaya tinatanong ko sa'yo, kung yung magnanakaw hindi pwedeng bumaba, si Kristo ba pwede bang bumaba? Sabi mo pwede. Anong talata? Sagutin mo, Mr. Culyado, yung tanong ni Brother Soriano. Oo. Anong talata yung sinabi mo na oo, pwedeng bumaba si Kristo? Pwede yung bumaba si Kristo. Anong talata ro yun? Ngayon, ang tanong ko, Anong talata ro yun ang tanong ni Brother Soriano? Ito, Mr. Culyado, para matapos na yung usapan natin. Sinabi mo, sagot mo, Taga, pwedeng bumaba si Kristo. oh, yan, sabi niya eh. Anong sumunod ni Brother Soriano, anong talata mo mababasa na pwedeng bumaba si Kristo? Oh, sagot. Meron na wala, meron ka mo, ano ngayong talata yung pwedeng bumaba si Kristo? siya lang ang nagtanong eh. Oh, Kasi oras ng pagtatanong niya eh. Kaya nga, siya ang nagtanong kung pwede ang bababa. oh, sabi mo Totoo. pwede. Anong talata yon? Hindi na ipakita mo ngayon dito.
Kasi dapat kung magtanong siya, nasa Bible din yung tanong niya. Ay, Am I correct? Ganito na lang. Ganito po, mga kababayan. Ilang Ano po? minuto pa ba? Ilang minuto pa? Tapos na? Tapos na po ang pagtatanong po ninyo. Ngayon, wala naman pong mababasang talata si Mr. Culyado na si Cristo pwedeng bumaba dahil wala nga siyang makita talaga. Siguro po, Bradley, kayo na po ang muling Meron pa ba magsasalita. akong 15 minutes? Opo, 15 minutes para po kayo tumindig pa. Alam niyo, meron pong dahilan kung bakit ko tinatanong yan. Hindi naman ako nagtatanong ng nonsense eh. Unang-una, siguro, hindi naman ako nonsense eh. Siguro mararamdaman nyo naman, I'm not a nonsense preacher of the Word of God. Una-una ito. Sabi niya kasi kanina, hindi daw sinabi ni Kristo dun sa tao, Hoy, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. No? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, si Kristo ba naman pwedeng bumaba? Sagot niya, pwede raw eh. Alam niyo bang hindi pwedeng bumaba si Kristo ron? Alam niyo ba, mga kapatid? di mali si Culyado Hindi kasi pwede sabi niya bumaba. pwede. Kasi pagbaba niya ron, hindi magaganap yung pagtubos niya sa kaligtasan ng tao, ng mga taong ililigtas niya. Paano magaganap yun kung hindi siya mamamatay doon? Kaya siya ipinako sa krus doon para mamatay ayon sa kasulatan. Pakinggan nyo ha, sa isang talata. Basa. Ang isang solusyon upang patatagin ang So, yun, mga kababayan. So, mga kapatid, dahil nga naman sobrang sobrang haba nitong ating sasagutin or gagawin nating video, mga kababayan, siguro panahon na natin na ang tawag nito is atin lang pumputulin, mga kababayan, ating gawin na lang dito mayroong part 1 and then part 2. Yan. Basa. Yan, kasi sobrang haba, ang gagawin natin, ating hatiin tong video na to sa dalawa, part 1 and part 2. So mga kababayan, siguro hanggang dito lang muna yung ating pagsagot. Pero tapusin lang natin tong verse na ito, babasahin ni Bradley, ha? At siya'y inilibing, at siya'y muling Yan. Ako na rin magbabasa. Ito yung unang Korinto 15:4. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. Oo nga naman. Hindi si ang Panginoon si Kristo pwedeng bumaba dahil kung gawin niya yan, hindi matupad ang nakasulat. Yun po ang punto ni Brother Eli dito. Gaya ng tanong niya, pwede bang bumaba ang Kristo dun sa cross? Ang sagot ni Dante Culyado ay pwede daw. Oh, yan. Ngayon, ang sagot naman ni Brother Eli, hindi nga pwede kasi hindi matupad ang nakasulat sa kasulatan. Pwede or kaya or ano pa mang pwedeng gawin ng ating Panginoon Kristo, pwedeng mangyari yun. Kasi siyempre, ang Panginoon is may basbas mula sa ating mahal na Ama na siya ring Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil nga sa nakasulat na po ang mga kasaysayan ito, dapat talaga ito ay matupad. Yun po yun, mga kababayan. binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Meron na pong kasulatan, bago pa napako si Kristo ron, mamamatay siya talaga ron. Yun po yun, mga kababayan. So hanggang dito lang muna itong ating gagawing video, mga kababayan, para naman hindi naman masyadong mahaba. Yun nga gaya ng sinabi ko kanina, hatiin natin to sa dalawa. So abangan nyo, mga kababayan, mga kapatid, ang part 2 sa debating ito sa pagitan ng Baptist at sa MCGI na siyang kilala sa member Church of God International na noon bago nagiging ganito ang pangalan is Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kaanib. Yan. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So mga kababayan, kung inyong mga nagustuhan ang ating ipinalabas na video na ito, please like and share at para naman kakalat ang ating balitang ito ayon sa mga nakasulat, Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kababayan, ito pong inyong lingkod muli, si Felix More TV ay maghahain muli sa susunod nating gawing reaction video karugtong sa ating ginawang video na ito tungkol sa debate sa pagitan ng Baptist at ng MCGI. Na ang paksang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay ang tungkol sa bautismo. Ano nga ba? Kailangan ng bautismo? Ayan, yun po yun, mga kababayan. Alright, mga kababayan, tayo ay hanggang dito na lang muna.
At gaya ng sinabi ko kanina, abangan natin ang susunod na kabanata sa debate na ito. Sa pagitan nga ni Mr. Dante Collado, siyang pastor ng Baptist na nakabase sa Tugigaraw City sa bandang north, sa may parting Ilocandia. Alright? Magandang araw mga kababayan. Hanggang dito na lang po ang ating video na ito at abangan ang part 2 sa debate na ito. Maraming salamat, magandang araw and bye-bye na po.